Pasado alas 5 ng umaga kanina July 8 nang mapansin ng security guard na si Dodong ang puting bag na ito sa loob ng binabantayang BPO company sa Baguio City. Nakapatong raw ito sa taas ng isang locker. Dahil patapos na ang duty, ang bag, dali-dali niyang dinala sa opisina ng Human Resource Officer para maideklara itong lost and found. Pero para makilala ang may-ari ng bag, napagdesisyon na nilang buksan ang narecover na bag para suriin kung may naiwang identification card na makapagtuturo sa kung sino man ang may-ari nito. Pero imbis na ID, tumambad sa kanila ang 2 pakete ng pinaghinalaang marijuana na nakasilid sa isang pouch. May nakita kaming substance. Kinonordinate namin agad sa HR ng company. Dahil sa insidente, agad daw nila itong idinulog sa tanggapan ng Philippine Drug Enforcement Agency Cordillera para sa assessment. Dito ay isang inilabas ang gamit sa loob ng bag, pero kinagulat nila ang laman nito bukod kasi sa 2 pakete ng pinaghinalaang marijuana, nadagdagan pa ito ng 1 pakete ng pinatuyong dahon ng marijuana at 1 pang pakete ng marijuana seedlings. Nadiskubre din ang durog na dahon ng marijuana na nakasilid sa lagayan ng bubble gum. Base sa ID na na-recover sa bag, posible na ang gamit ay pagmamay-ari ng isang 19 anyos na lalaki. Dito sa account naman, hindi naman ganun kaalaming isolated case lang naman yan. Dahil sa ganyan, siguro makikipag-coordinate kami doon sa company nila para mas ma-monitor yung mga tao nila kasi actually sila daw yung malaki yung yung number nila dito. Mahigit 1,000 yung employees nila. So, kailangan tutukan yung company na yun. Tsaka sa mga ibang sa ibang, lalo na sa mga schools. Ngayon pinapalakas namin yung aming mga demand reduction activities. Ang mababang presyo ng marijuana ang isa sa tinitignang dahilan ng PIDEA Cordillera kung bakit nagiging parokya ang ilang mga residente. Ang average price niya ng marijuana is 120,000 kilo. Average yun pero dito mas mababa ang presyo Ang shabu ay 6.8 million ang 1 kilo. Anong kalaki? Anong kalayo? Napakalayo ng diferensya niya. The barangay is very actively exercising, so we have been campaigning for this. So we have this barangay anti-drugs control. We have council. Then we have this MADAC also. We are very active working with the municipal government on this control. Sa ngayon, ipinatawag na ng PIDEA Cordillera ang 19 anyos na may-ari ng bag na posibleng maharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Dangerous Drugs Act of 2002. Vanessa Bugtong para sa Nation on the Move.